초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. I woke up with a heavy head. Umiikot ang paningin ko. I blinked a couple of times already para kahit papaano ay luminaw ang paningin ko. What the hell did they do to me? Ang huling naalala ko lang ay nawalan ako ng malay dahil sa pinaamoy nila sa akin while I was in the car. Inilibot ko ang paningin ko at nasa isa akong kwartong puro puti. What the heck is this place? I tried to get up pero hindi ko magawa dahil nakagapos ako. Isang makapal na bakal na parang puwasas ang nasa magkabilang kamay ko. Even my feet were locked in that metals. May malaking ilaw ang nasa tapat ko ngayon habang nakahiga. The lights were like from the operating room. What the hell is gonna happen to now? Bakit feeling ko may hindi magandang mangyayari? Shit. Nahanap na ba ako ni Zaki? Gusto kong abutin yung pen. Serves as a nano-tracking device sa damit ko. It's a special pen that Zaki gave me before dahil sa desperado ako mahanap ang mga taong pumatay kay Bailey. Kaya binigay niya sa akin iyon. He's afraid na baka mawala ako sa paningin niya at kung anong mangyari sa akin ay kaya he always tracks where I am. Nilalagay ko lang iyon sa loob ng bulsa ng pants ko before or clip it sa damit ko. Hindi mahahalatang isang tracking device iyon dahil sa pen lang talaga iyon na design lang. Thank God ay kinuha ko iyon bago pa ako kunin ng mga lalaking nasa bahay. Lagi ko nalang dala iyon nang makalabas ako sa ospital just in case. May pinindot lang ako doon para ma-on iyon kanina and maybe that gives a alert to Zaki kaya kung papalarin man, chance na mahanap niya ako. Kumusta na kaya si Gio? Naging totoo ba si Franco sa sinabi niya na hindi niya gagawin ang binabalak niya dito kapalit ko? But what the heck is this game? Bakit ako nakagapos? Ano namang binabalak ni Franco na yun? Sa kaligitnaan ng pag-iisip ko ay biglang bumukas ang metal na pinto. There was the demon walking towards me with a grin on his lips. I tried calming myself dahil sa tuwing nakikita ko ang demonyong ito ay naalala ko lang lahat. Kung paano namatay si Bailey at ang mga magulang ko. Kagagawan niya ang lahat. Sa simulat sa pool pa lamang ay hindi ko na siya mapapatawad. Kinuha niya ang mahal ko sa buhay. Buhay niya ang magiging kapalit. Finally, you're awake. But it doesn't matter, though. Matutulog ka naman ulit at pagising mo, you're new. Tumawa siya na parang demonyo, which suits him dahil isa siyang demonyo. What do you mean? Tanong ko. I should not show fear. Hindi ko alam na magpapato ka, pero sa bagay, who wouldn't do anything for the love of his life, di ba? Hindi ko alam na gagana ang plano kong iyon. But look, it's like nasa panig ko ngayon ang tinatawag na success. And that is to kill that fucking Grains. Bigla akong kinabahan. Si Gio? Ligtas ba siya? Anong ginagawa mo sa kanya? Sumama ako to spare his life and now that I'm here, sumunod ka ba sa sinabi ko? I gritted my teeth. Lumapit siya sa akin at pinasadahan ang mukha ko ng mga daliri niya. Get your fucking filthy hands off me. Isisigaw ko sana pero pinigilan ko ang sarili ko. Sa kasamaang palad, he knew before I could tell my man to shut him to death. Matalino talaga ang gago. But I guess, mas matalino ako. Hindi man siya namatay, nasa akin ka naman. All I need to do is to do the plan B. Nakahinga ako ng maluwag when she said he's alive. Thank goodness. Now that I know
He's still breathing. Kailangan kong lumaban din. Pero anong sinabi niyang plan B? Nauto ako ng gago. Shit. But I was really scared for Gia's life. So I chose to go with Del Salvador in order to save Gia's life. Ano naman ang gagawin mo? If he's planning to make me his slave, I won't let that happen. Magkakamatayan muna kami bago mangyari yun. Nice question. He winked. Tinitigan ko lang siya ng masama. Nung una talaga wala akong pakialam sa'yo. Nalaman kong ikaw yung nakakita sa akin nung pinatay ko ang kapatid ng hangal na iyon. Pero hinayaan kitang makawala. Hindi kita pinatay even I could do that in just a blink of an eye. But I didn't. At nang malaman kong naging kanang kamay ang tatay mo sa mga Greens, ay doon ko plinanong patayin kayong lahat. But you were alive. Binili kita kay James. Nalaman ko rin na wala ang memorya mo dahil sa aksidente. Which is good dahil hindi na ako mahihirapan. Wala na akong problema sa'yo. I plan to keep you. We'll leave this country and live happily. Pero nakatakas ka dahil sa agok na James. At hindi ko alam ay nasa poder ka ng mga Grims. Hindi ako makalapit sa kanila para bawiin ka. Swerte mo. Naalala ko ang lahat ng sinasabi niya. And I came up to this greater plan dahil alam ko namang mahal mo na ang hinayupak na si Jovel Grims. Kahit sabihin ko pang hayaan ko siyang mamuhay kapalit ka, alam kong matalino ka rin at gagawa ka rin ng paraan para bumalik sa kanya. If ever na nakuha man kita dati, so I changed my mind. Nangingibabaw pa rin ang kagustuhan kong patayin siya. His expression changed. Galit siya. Galit na galit. He looked at me with those eyes burning with anger. It gave me goosebumps. Walang salita ang lumabas sa bibig ko. He laughed like a demon. Nakakabingi, nakakarindi, nakakatakot. You wanna know what my plan is? Dapat lang siguro na ibahagi ko ito sa'yo bago ang lahat. Hindi mo na ako sumagot agad. Hinayaan ko lang siya. Alam kong hindi maganda ang nangyayari ngayon, pero bakit mas hindi ata maganda kung ano man ang malalaman ko? Tell me. Ilang taon ako nga nanahimik because I was preparing for something. Pinagalaw ko muna ang mga galamay ko. Isa na doon si Delgado para linlangin si Jovel. Nagpanggap siya bilang ako na leader ng organisasyon. Nakapasok din ako sa lungga ng mga Greens, kaya nakakakuha ako ng ilang mga detalye at kaya mayroon akong tauhan na humahalo sa tauhan niya. Brilliant, isn't it? Wala siyang kaalam-alam doon. So, nakafocus lang ako sa ginagawa ko habang ginagawa ko ang isang bagay na papatay sa kanya. I gulped because of what he said. Ikaw lang naman ang kailangan ko dahil alam kong ikaw ang kahihinaan niya. Nilabas niya ang isang vial ng may asul na likido. This is what I was preparing for Jovel. Ilang buwan kong pinag-aralan. Lots of experiments and tasting hanggang sa maperpekto ko ito. This serum is a special made for you. Kapag humalo ito sa dugo mo at ma-activate ang microchips, pupunteriyahin nito ang utak mo at do its magic. You forget everything, and when I mean everything, kasama si Jovel doon. You won't recognize him as the one you love. Instead, kikilanin mo siyang kaaway. You will be controlled by me. Gagamitin ko ang katawan mo para ako ang magdesisyon ng lahat ng gagawin mo. Wala kang magagawa kundi ang makinig sa utos ko. This serum is also powered by high technologies. Kasama ng microchips na ibabaon ko sa katawan mo. Ay, makokontrol na kita. Tandaan mo itong mabuti. Ikaw ang papatay sa kanya dahil hindi kanya kayang patayin. Right there and right now,
I felt my body froze. Tears escaped from my eyes. No, hindi pwedeng mangyari iyon. Gagamitin niya ako dahil kahinaan ako ni Jovel at hindi ko matatanggap na ako ang papatay sa kanya nang dahil lamang sa serum na iyon. No, hindi pwede. Not him. Kahit kailan ayaw kong masaktan si Gio. Please don't, I whispered. Wala nang makakapagbabago sa isip ko, Ithalia. Everything's settled. Lumapit siya sa akin. Sleep for a while, my angel. Umiling-aling ako. No, sigaw ko. May dalawang taong pumasok na nakasuot ng puting lab gown and mask. Lumapit sila kay Franco at isinuot sa kanya ang gloves at ang scrub suit. Kumuha siya ng syringe sa isang metal na table na naglalaman din ng mga iba't ibang klase at laki ng scalpel at marami pang iba. There are definitely equipments for operation. Ngayon ko lang ito napansin. Nagpubumiglas ako but it's useless. I tried to convince him and beg but he didn't listen. Ako ang isa sa mga experiment niya at kapag naging successful iyon, magiging successful din ang mga plano niya. Sinalinan niya agad ako ng IV and later on, they inject someone. Before I will lose my consciousness, itinanim ko sa isip ko na I am not going to kill Gio, even my memory is gone. At sana, sa pagmulat ng mga mata ko, kahit wala man akong maalala, kahit puso ko lang ang gumana, at iyon ang papairalin ko. Gio, please, kalabanin mo ko kung iyon ang makapagligtas sa'yo. Fight me as long as you can, and I can't anymore. But I'll be happy if I'm the one who's gonna die and not you. Kung iyon lang ang paraan, please, promise me you'll live. I'm scared but always remember that I love you so much. Kung ako lang ang pagpipiliin, mas gugustuhin ko na lang na hindi magising para hindi kita masaktan.